Hi guys and welcome back to our channel. So matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog. Today pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga gagawin bago tayo mag-transfer of ownership. So nagtingin tayo sa internet and una daw na dapat gawin is pumunta sa Registry of Deeds. So upon going, nalaman din natin na kailangan pala na meron tayong tatlong copies, okay? Original copies ng tinatawag natin na Deed of Release of Chattel Mortgage, and of course yung carbon copy ng tinatawag natin na promissory note. And then pinagprint din ako ni Kuya Guard ng one copy ng aking valid ID. Okay, so nung pumunta tayo doon sa Registry of Deeds, napansin ko wala talagang parking dito sa may Calamba. Actually yung Registry of Deeds kung saan naka-ano yung kotse na to, yung Kia Soluto ko, is dito sa Calamba. Okay, Calamba Registry of Deeds. So malalaman nyo yan guys doon sa mismong document, sa mismong promissory note nandun, tapos doon sa mismong checklist na ibibigay sa inyo ng bank. In my case, East West Bank yung nag-release ng document. So nakalagay doon kung saang Registry of Deeds kayo pupunta. So in my case, dito yan sa may Calamba. Okay? Kung pupunta kayo sa Calamba, nandito yan sa may malapit sa SM. Tumbukin nyo lang yung Laguna College of Business and Arts. Tapos, pag nasa LCBA na kayo, malapit na kayo doon, pwede nyo nalakarin. And of course, pagka sinearch nyo sa Google Maps, madali namang matumbok tong Registry of Deeds. Malapit din to guys doon sa Nomel Funeraria at saka sa Yaj Auto Supply. So kapag nakita nyo na yung Nomel Funeraria, halos katapat na nun yung Registry of Deeds. So upon going there, nakita ko wala talagang parking. So kapag ka naka 4 wheels ka, hindi mo maipapark kasi may mga nagtitiket. Okay, so ang ginawa ko is pumunta ako ng 7-Eleven. Doon ako nagpark para nang sa ganon safe. Bumili lang ako ng something dun sa 7-Eleven para nang sa ganon hindi naman nakakahiyang mag-park. And then after nun, iniwan ko muna saglit dun yung sasakyan ko. Actually, ito pala no, pumunta ako dun ng alas 5 ng madaling araw kasi sabi ng mga nakausap ko, 5 AM daw nagsisimula na magbigay ng number. Okay? Only to find out, sabi ng guard, na hindi naman daw pala ganun na yung sistema kasi konti na lang yung kumukuha. So wala nang pila. Pagka dating ko doon, sabi sa akin, alas 8 ng umaga pa raw yung bukas. Pero mabilis lang daw. Pagkabayad mo, bibigay na sa iyo yung resibo and then maghihintay ka ng 3 araw. So yun. So sa madaling salita, hindi nyo na kailangan pumila ng alas 5 ng madaling araw kasi pandemic pa raw yung sistema na yun. So dahil wala ng pandemic, maluwag na yung pila or halos wala ng pila. Pagkadating ko doon, nagbayad lang ako and then umalis na ako. So advice ko sa mga kukuha ng dokumento, yung cancellation of chattel mortgage para matanggal na yung encumbered dun sa certificate of registration, wag na kayong pumunta ng sobrang aga. Okay, pumunta kayo siguro mga 7:30 para nang sa ganon hindi kayo sobrang aga kasi hindi naman pala kailangan na sobrang aga. And then yung mga guard naman dyan guys, sobrang polite and then sobrang knowledgeable. And yung kagandahan sa mga government offices, even yung guards napaka-knowledgeable nila about sa proseso. So yun, kinuha agad yung documents ko, pinapasok ako sa window 4 para magbayad. And ang presyo pala ng babayaran mo sa Registry of Deeds para mag-cancel ng chattel mortgage ay nakadepende daw dun sa price ng sasakyan mo. In my case, ang binayaran ko ay 786 pesos and 32 cents. Okay? And documentary stamp na nagkakahalaga ng 30 pesos. So kapag ka pinag-plus nyo yun, nasa 800 plus lang yun lahat. Okay? And then after that, they advised me to come back sa Registry of Deeds after 3 days. So babalik tayo sa Friday, titingnan natin kung marirelease na agad yung document. And after nun, magpo-proceed na tayo sa transfer of ownership. So bakit nga ba tayo kailangan mag-transfer of ownership guys? Dahil nagigpit na yung LTO ngayon sa mga transfer of ownership dahil marami na daw mga naglipa na ng mga second-hand cars na hindi
naman natatransfer yung ownership. Kaya kapag ka nagkaroon ng aberya, nagkaroon ng aksidente, ang nahihirapan silang i-trace yung original owner kasi meron tayong tinatawag na registered owner rule na kung ano man yung mangyari doon sa sasakyan, ano man yung maging aberya na mangyari, yung registered owner yung i-consider as liable. So, yan yung kahalagahan kung bakit kailangan natin mag-transfer of ownership, guys. Okay, so yun din yung reason ng LTO, yun din yung reason kung bakit sobrang naghihigpit na si LTO dyan sa pagta-transfer of ownership. Actually, matagal na tong registered owner rule na to, pero mas pinahigpit nila ngayon. The reason why, ngayon pa lang guys, pagkabili nyo yung second-hand car, make it sure na may transfer na yung ownership dun sa inyo. Or kung kayo magbebenta ng sasakyan, make sure na ipapatransfer nyo agad dun sa buyer yung sasakyan para hindi na kayo magkaroon ng aberya in the future. Ayun. So guys, ayun lang. So we'll go back dun sa Registry of Deeds sa Friday para maipatransfer na natin sa pangalan ko. Since yung kotse na nabili natin is a repossessed car from the bank, so mahalaga talaga na i-register or ilipat, i-transfer of ownership. Yun lang guys. So I hope may natutunan kayo sa video na to. And sa mga may tanong dyan, I will try to answer your questions dyan sa comment. No? Mag-comment lang kayo para nang sa ganun na mas maging informed tayo. So yun guys, I'll see you again on Friday after 3 days upon the release of the document. Thank you and have a great day. Kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Thank you. Bye.